Mahigit 50 milyong pisong kita ng isang gasolinahan sa Maynila ang tinangay umano ng dating supervisor nito. Itinanggi ng akusado sa pulisya ang paratang. Balitang hatid ni Jomar Presto. Sa tapat ng isang condominium sa Parañaque, inaresto ng Manila Police District ang isang babae. Siya ang dating station supervisor ng isang gasolinahan sa Taft Avenue sa Maynila na nagnakaw umano ng aabot sa 57 million pesos na kita ng kumpanya. Ayon sa agency na humawak sa babae, March 2024 nang ipinasok nila sa isang gasolinahan ang akusado. March 2025 daw nang mapansin ng pamunuan ng agency na may discrepancy sa mga datos na ipinapasa ng babae sa kanilang opisina. Meron po kaming roving na auditor galing po mismo sa company namin na na-discover po yung ginagawa niya pong illegal transaction po. Ang example ko po dito ay ang benta po ng station, for example, sa isang araw ay 800,000. 200,000 lang po yung dinideposit niya sa bank and then pinafalsify niya na po yung the rest po doon. Napansin din daw ng mga katrabaho ng akusado na bigla raw gumanda ang pamumuhay ng babae. Panay raw ang travel at nakapagpundar ng mga ari-arian na sa tingin nila hindi raw tugma sa kanyang sahod. Ang salary niya po ay nag-range lang po ng above minimum, which is mga nasa 21,000 or 22 monthly. Sa mga post niya po sa social media, talagang magkargo po yung mga gamit niya, like yung mga bag, may sasakyan po siya, nakatira po siya sa condo, and then may mga farm po siya. Sinubukan daw nilang ipatawag ang babae sa kanilang opisina pero panay raw ang palusot hanggang sa tuluyan na siyang hindi pumasok sa trabaho sa gasolinahan. Doon na nagsimulang mamroblema ang agency dahil sila ang sinisingil ng gasolinahan. Nagsampa ng patong-patong na reklamong agency laban sa babae. Napagalaman din daw ng agency na dati na ring nasangkot sa pagnanakaw umano sa iba pang pinasukang gasolinahan ng akusado. Nasa kustodiya na ng MPD ang babae na tumanggi munang magbigay ng pahayag. Pero ayon sa pulisya, sinasabi niya naman na walang katotohanan yung mga paratang sa kanya. Siyempre, everyone naman is presumed innocent unless proven otherwise. No? So, we give her the benefit of the doubt. So, wala siya kung paano niya ipagtatanggol yung kanyang sarili. sa ngayon ay naharap sa 60 counts ng qualified theft ang akusado pero posible raw itong umakyat hanggang sa mahigit 100 at nasa 300 counts naman ang kanyang kaso para sa falsification of documents. Jomar Presto nagbabalita para sa GMA News.